Isa na rin sa gusto kong puntahan tong ilog eh. Kami nga rin eh. Bago lipat lang kami ng kapatid ko. Araw ng Martes, Biyernes, yan lumalabas ang sirena na nakatira doon at nambibiktima. Ho? Ang gusto ko ay mag-iingat ka dahil mamayang gabi nagbabalak silang patayin ka. Naniniwala ba kayo sa hiwaga o himala? Totoo ba talagang may ganun sa buhay ng tao? Ako kasi, hindi ako naniniwala sa hiwaga o himala. Maging masipag at sabayan ng paniniwala sa Diyos, nang sa ganon ay magbunga. Ang kwentong isasalaysay ko nga pala ay naranasan ko nang magbakasyon ako sa Negros. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na sa inyo, Miss Soledad. Ako nga po pala, si Liwayway, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Iway! Apo, buti naman, nakarating ka na rito. Kumusta ba biyahe mo? Napagod ka ba? Hindi naman po gaano, kaso masakit lang yung puwet ko tsaka yung likod ko sa kakaupo dun sa jeep eh. Grabe lo, ang layo talaga ng lugar nyo. Kaya pala tamad si nanay magbakasyon dito eh. Malayo talaga to kasi probinsya nga eh. Mabuti na lang kamo at hindi masuka lang daan. Naging highway na kasi to ng maraming dumadayo paminsan-minsan. Alam ko naman na po yun eh, dahil dun po sa ilog, kaya maraming dumadalaw dito sa baryo nyo. Tsaka nga pala, mamayang hapon po, punta tayo dun ah. Excited na ako manghuli ng isda dun, tsaka maligo eh. Ko, hindi na pwedeng pumunta doon. Huh? Basta araw ng Martes sa Biyernes, walang dumadayo doon. Maigpit ang seguridad sa ilog na yon. May mga nagpabantay na tanod. Ha? Bakit naman po nila binabantayan? Ay, ito kasi yan na po eh. Lahat kami rito naniniwala na kapag araw ng Martes, Biyernes, yan lumalabas ang sirena na nakatira doon at nambibiktima. Ho? May sirena ho doon? May nakakita na ho ba talaga sa akto na may sirena doon? Wala naman nakakita at haka-haka lang yan simula noon. Hindi naman daw nagpapakita ang sirena na yun eh. Umaatake lang yon kapag may pagkakataon at manlulunod na lang ng bibiktimahin niya ba? Paano naman ho kung mangisda yung mga tao doon? Malaya naman makipangisda ang mga tao doon. Basta wag lang Martes at saka Biyernes. Mas lalong dumadami ang isda doon sa ilog kapag may namamatay na tao eh. Kaya lahat kami naniniwala na kinukuha ng sirena ang mga tao bilang alay at kapalit sa mga masaganang isda. Ganun po ba kalawak yung ilog nyo dito? Grabe naman ho, parang dagat naman po. Oo, malawak talaga. Pero hindi maalat ang tubig. Malamig at masarap sa balat kapag ka naligo ka. Pero may parte ng ilog na yun na hindi malalapitan eh. Kasi may ipo-ipo. Sayang naman po. Excited pa naman akong pumunta ngayon eh. Bukas pwede naman tayo pumunta doon kasi Sabado eh. Huwag kang mag-alala. Sige po, pero gusto ko po sana kung pwede po maaga tayo pumunta doon para hindi mainit. Ay, ang parte ng ilog na yun hindi yung mainit. Maraming malalaking kahoy sa paligid ng ilog na yun eh. Saka meron din nga sa gitna ng ilog, maraming paro-paro. Kaya tinatawag na hiwagang ilog yun eh. Dahil parang bahay ng engkanto. Pero hindi naman nakakatakot ng sobra. Kinaumagahan nga na yon ay maaga akong nagising para pumunta sa ilog. May dala rin gamit si Lolo para mamingwit ng isda. At napamangha ako nang makita ko ang kayamanan ng baryo ni na Lolo. Kahit sino, hindi mag-akala na isang sityo nila ay mayroong hiwagang ganito. Napakaganda. Yung ilog asul ang tubig at kitang-kitang malinis ito. Grabe! Ang ganda nga talaga dito. Pag may kita mo lang talaga yung tubig, maaakit ka na talaga maligo eh. Sige naman, ikaw na. Ay, dahil sinasabi. Saka huwag kayong lalayo na sa ibang tao. Makipag-usap ka lang sa kanila at
mamimingwit lang ako ng isda para may ulamin tayo mamaya, ha? Marami kasing manghuling isda ngayon. Pero kapag may namatay na naman na dito, ayun, kusang nagsisilabasan para magpahuli. Ayun, nakakatakot naman, pero gustong-gusto ko talaga maligo eh. Sige po, punta lang po ako dun sa kanila. Makikipag-usap lang po ako para may mga makilala ako dito. Oh, sige, sige. Nang nagtampisaw ako sa tubig, may isang binatang lumapit sa akin. May kasama itong batang babae. Ngumiti ang bata, kaya ganun din ang ginawa ko. Unang nakipag-usap sa akin ang binata. Ang sarap ng tubig, ano? Kaya nga eh, mas nakakatuwa lang na maraming naliligo dito. Grabe. Alam mo, iba-iba talaga yung ilog na to. Pero delikado rin. Kaya nga kahit saan ako magpunta sa parte ng ilog na to, binabantayan ko yung kapatid ko. Mamaya, mahila pa ng sirene. Magkapatid pala kayong dalawa? Ah, oo. Ako nga pala si Sandro. Ito naman kapatid ko, si Cherry. Hello po. Hi! Ako naman si Liwayway. Ganda ng pangalan mo. Nice to meet you. Kakarating mo lang rin ba? Kahapon, nagbakasyon ako dito sa lolo ko, tsaka isa na rin sa gusto kong puntahan tong ilog eh. Kami nga rin eh. Bago lipat lang kami ng kapatid ko. Yung mga magulang nyo, nasaan? Wala na kami mga magulang eh. Matagal na silang namatay. Wala na po sila eh. Kinain na po ng aswang kaya namatay. Cherry, ano sinasabi mo? Hayaan mo na, bata kasi ni ganyan talaga. Habang nag-uusap naman kami, may narinig kaming sumigaw na matandang babae. Lahat naman ng mga taong nandun sa ilog pumunta sa kinaroroonan niya at pati na rin kami. Nakita ko ang hawak niyang kumikinang na perlas. Pati si Lolo na namimingwit sa kabilang ilog na palapit din sa kinaroroonan ng matanda. Tignan ninyo, may nakita akong perlas dito. Ano na ba kaya ang kapalit nito? Hindi, sa oras na magbigay ng biyaya ang sirena, alam naman natin lahat ng kapalit niya ay buhay. Di huwag niyo pong kunin yung perlas para hindi siya kukuha ng buhay ng tao. May kukuha man o wala isang hudyat na kukuha naman siya ng buhay ng tao. Ang mabuti pa, magsialisa na kayo diyan sa tubig na yan. Ang mamaya manghila na naman yung sirena eh. Akala ko ba Martes tsaka Biyernes lang siya nang bibiktima? Oo. Pero ngayon na may perlas, sigurado ako na papatay na naman yun. Sige na po, umuwi na tayo. Sige ho. Uuwi na rin kami ng kapatid ko. Oo. Liwayway, sana makapagkita pa tayo ulit. Ingat kayo. Bye-bye po, Ate Liwayway. Lahat naman kami natakot kaya nagsialisa ng mga tao sa ilog. Umuwi kami ng maaga kahit 2 piraso pa lang ang isdang nahuli ni Lolo. Kinaumagahan, may isang babaeng dumating sa bahay ni Lolo. May binalita ito sa amin. Belen, napadala ka ng maaga. Pumunta tayo dun sa ilog para kumuha ng isda. May namatay raw kasi kagabi dun sa ilog kaya napakaraming isda raw ang lumalabas. Ano? May namatay na naman. Oo, ang balita ko nga lasenggo daw yung namatay. Ayon nga sa kanila baka dumaan doon sa ilog at nahulog. Kahapon kasi may nakakita ng perlas doon kaya sigurado ako may biniktima na naman yung sirena. Ay naku, wala na tayong magagawa dahil ganito talaga ang nangyayari. Ang mabuti pa, samantalahin na natin ang mga isda roon at na makabenta ka. Sayang din naman yun kapag maubos ng iba tapos ikaw hindi ka makakuha. Sige, mauna ka na. O sige, sumunod ka na ha, sumunod ka na. Ay, kuya na Belen. Eto nga ba na apo ko, sila Wayway. Nagbabakasyon dito sa akin. Ngumiti naman sa akin ng babae at may dala siyang balde para pumunta sa ilog. Narinig kong napabuntong hininga si Lolo habang nakatingin sa malayo. Kahit naman ako, hindi nasisiyahan na may namatay at nagkaroon ng maraming isda. Totoo nga na magandang balita ang paglabas ng isda pero ang kapalit naman nito ay buhay. Alam mo, apo, ako inaamin ko talaga na isa ako sa nakikinabang dun sa mga isda na talagang naglalabasan. Pero nakakalungkot siyempre na may kailangan magbuhos ng buhay. Kaya nga Loy,
halos linggo-linggo po ba nang bibiktima yung sirena na yun? Ay, hindi naman. Kumbaga panahon lang. May sa isang buwan, 2 beses o 3. Pero isipin mo, kada buwan may namamatay. Ha? Kahit anong pang Grabe. pag-iingat ng mga tao, talagang may namamatay eh. Ewan ko nga kung paano nangyayari yun eh. Sabi nila yung mga sirena may kapangyarihan daw yan eh. Tapos magagamit daw nila yun nung, ano ba yun? Yung sabi parang ginagamit daw nila yung boses para makapambiktima sila. O di kaya yung kanilang ganda, yung alindog nila. Nangaakit sila para mapatay yung biktima nila. Yan, oo. Ang masakit pa doon, kinakain ng sirena ang ibang parte ng katawan ng tao na namamatay. Kadalasan, laman loob. Ha, grabe. Oo. Siguro masama yung sirenang nakatira dyan sa ilog na yun, no? Ay, oo, siguro nga, Apo. Mabuti pa, pumunta na lang tayo dun sa ilog para makakuha ng isda ng maibenta ko. Pambili natin ng ang bigas. Sige po, sasama po ako sa inyo para may katulong kayo pagbitbit ng mga isda. Sige. Makalipas ang 1 linggo, gamay ko na rin ang umikot sa baryo ni na Lolo. Isang gabi, nakaramdam ako ng pagkauhaw at gusto kong uminom ng soft drinks. Nagpaalam ako kay Lolo na lalabas para bumili. Medyo malayo yung tindahan dito sa atin eh. Baka matakot ka dun saan, madilim pa man. Ayos lang po yun, may flashlight naman po ako eh. Tsaka hindi rin naman ako matatakutin sa dilim. Oh, sige, basta bumalik ka kagad ha. Opo, Kapag kinausap ka ng mga tambay dyan, huwag mong pansinin, baka mamabastusin ka ng mga yan. sige po Lo. Huwag kayong mag-alala, kaya ko po sarili ko. Siya. Umalis ka na, umuwi ka na kapag nakabili ka ng soft drinks ha. Opo, Sige. umalis naman ako kaagad at nagmadaling pumunta sa tindahan. Habang naglalakad, may narinig akong malakas na pagaspas sa itaas. Inilawan ko yun at nakakita ako ng isang nilalang na kalahati ang katawan. Nanginig ako nang humanda itong sumalakay. Pero narinig kong may sumigaw na lalaki sa likuran ko. Lintig ka, aswag ka! Usang ka na lang talaga pakalat-kalat! Kuya! Kuya, sabuyan mo ng asin tsaka bawang! Ako nang bahala. Protektahan mo si Liwayway. Apo! Mabuti na lang dumating kayong dalawa. Diyos ko, ano ba klaseng nilalang yun? Ngayon lang ako nakakita ng ganun eh. Ang nilalang na yon ay isang manananggal na aswang. Ha? Isang manananggal? Sa telebisyon ko lang yata nakikita yung mga ganun eh. Hindi ko naman inisip na makakita ako sa personal noon. Teka, saan ka ba talaga pupunta ng ganitong oras? Gusto ko sanang pumunta sa tindahan eh. Bibili lang ako ng soft drinks. Pero dahil sa nangyari, ayoko na. Uwi na lang nga ako. Mabuti pa nga. Delikado rin sa ganitong oras kaya sa susunod huwag ka nang lalabas ha. Ate, hatid ka na namin ni Kuya. Oo, kung okay lang sa'yo, hatid ka na namin. Sige. Sige, mas maganda ngayon siguro. Baka mamaya balikan ako noon eh pag mag-isa lang ako. Hinatid naman nila ako sa bahay at nagtaka si Lolo nang makitang wala akong bitbit na soft drinks. Nagtaka pa siya na makita ang magkapatid. Sinabi ko naman ang lahat ng nangyari at parang hindi ito makapaniwala. Ha? Matagal na ako nakatira dito. Pero ni isang beses, wala pa ako nakikitang manananggal. Saan kaya nanggaling yun? Ay naku Lolo, mabuti na lang talaga dumating to sina Sandro tsaka si Cherry. Nakaligtas ako dun sa manananggal. Kung hindi baka mamaya ako na yung laman ng balita. Ang maganda pa po siguro gawin nyo ay magsaboy kayo ng asin at baho sa may bintana at pintuan ninyo tuwing sasapit ng gabi. Para hindi makalapit ang aswang dito. Iya. Maraming salamat sa pagliligtas niyo sa apo ko ha. Sige po, wala po yun. Nagkataon lang naman po, lumabas kami ni Kuya eh. Tsaka, gusto po talaga namin na lagi kami may dala asin tsaka bawang. Yan po yung turo sa amin ni Nanay. Ay, napakamasonorin mong bata. Sigurado ako malayo ang mararating mo. Maya-maya nagpaalam na ang mga ito. Sinunod naman ni Lolo ang sinabi ni Sandro. Kahit mas matanda siya kaysa dito, naniniwala siyang may kakayahan si Sandro na patayin ang aswang. Hanggang isang gabi pa, narinig namin ang malakas na sigaw ng kapitbahay. Sigaw ng babae. Niyaya naman ako ni Lolo na lumabas at nakita namin ang babaeng buntis na tumatakbong takot na takot. Belen! Ano yan sa'yo?
Sinalakay ako ng aswang na tiktik sa bahay. Nakita ko siya sa bintana, humaba yung dila niya papunta sa tiyan ko. Gusto niyang kunin yung sanggol ko. Ano? Sandali. Nung nakaraang gabi, isang manananggal ang muntik na umatake sa apo ko. Ano? Oo, tapos ngayon isang tik-tik naman. Teka, nasa na ba ang asawa mo? May pinuntahan lang siya tapos hinintay lang niyang makaalis ang asawa ko. Tapos saka siya umatake. Mabuti na lang at nakatakas ka. Dahil kung hindi, napaanom na kayo ng anak mo. Teka, ito na pala si RJ. RJ! Nakita ko ang lalaking may dalang bag habang tumatakbong papalapit sa kinaroroonan namin. Marami na ring lumabas sa kanilang bahay para makisyoso. Nakita ko ang bahay ni Belen at malaki ito. Sementado lahat at halatang may kaya sa buhay. Belen, anong nangyari? Bakit ka lumabas ng bahay sa ganitong oras? Di ba sinabi ko naman sa'yo na kapag kabadilim, huwag kang lalabas ng bahay at baka mapaano ang anak natin? Sinalakay ako ng tik-tik sa bahay. Buti na lang nga nakalabas ako dahil kung hindi baka patay na kami ng anak mo. Ikaw naman kasi sinabihan na kitang bukas ka na mamili ng gulay. Doon ka pa talaga pupunta sa kanto? Meron pa namang gulay na nakadisplay na hanggang ganitong oras na alas 8. Mabuti pa, RJ. Dalhin mo na ang asawa mo sa loob ng bahay ninyo. Tata mo na dumarami na ang mga tao dito. Baka mausog pa ang anak ninyo. Opo, salamat po. Nakakagulat naman yung nangyari. Matanong ko nga lang, Lo. Ilang klase ba talaga yung aswang sa mundo? Yan ang hindi ko masasagot. Tara na. Pumasok na rin tayo sa loob at baka nandito lang ang aswang sa paligid natin. Kayong na lahat, oy. Magsiuwian na kayo. Sige na, sige na. Kaagad namang umalis ang mga tao at pumasok sa kanilang bahay. May edad na si Belen at buntis. Talagang maselan nga ang pagbubuntis niya lalo pa at sa edad niyang yun. Alam mo, yan si RJ at Belen. Mabait yan. Mayaman pa. Marami na nga silang natulungan dito sa atin eh. Kaya siguro, biniyaan ng Diyos ng anak sa edad niyang yan. Kasi nararapat naman din kaya. Sa tingin ko po na sa 40s na yung si Belen eh. Si Ate Belen. Kung sa bagay, pwede naman talagang magbuntis yung isang babae basta hindi pa nagbe-menopause. Kaya nga hindi na sila makapaghintay na lumabas yung anak nila eh. Taga rito talaga sila, Lo? Ay hindi. Bale nakabili sila ng lupa dyan. Tapos pinatayuan nila ng bahay. Matagal na rin yan dito. Mga 5 taon na rin. Ganun po pala. Makalipas ang ilang araw, naging matunog na tsismis sa baryo na mayroong aswang na gumagala. Isa nga po nagkita naman kami ni Sandro sa ilog. Nag-iigib siya noon at ako naman ay pumasyal. Maraming tao din ang naliligo kahit hapon na. Kumusta ka na? Balita ko, inatake raw ng tiktik yung kapitbahay nyo nung nakaraan ha. Oo, totoo yun. Naku, nakakaawa nga kasi buntis eh. Tumatakbo palabas ng bahay niya. Nagkataon naman na wala yung asawa niya dun kasi nga may pinuntahan nga daw. Talaga? Buti naman hindi siya napano. Oo, hindi naman siya nasaktan. Siya nga pala, nasa si Cherry? Andun sa bahay, nagbabantay ng sinaing ko. Buti naman. Buti naasama yung kapatid mo, no? Liwayway, kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sige. Lalo na kung tungkol sa mga aswang. Sige. Sabihan kita kaagad kahit ano mang mangyari kasi ikaw na yung naging tagapagligtas ko eh. Sabay rin kaming umalis ni Sandro sa ilog. Nang magpapahinga naman kami ni Lolo, narinig ko na naman ang pagaspas ng pakpak sa labas ng bintana. Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko na naman ang manananggal na sumusubok sa pagpasok sa bintana. Lolo! Lolo, may aswang dito! Nasaan ang aswang? Lolo, dito siya sa bintana. Tingnan nyo. Sinisira niya yung bintana ng kwarto ko eh. Sinusubukan niya talaga makapasok. Alam mo, umalis ka dyan. Sasaboyan natin yan ng asin. Napaatras ako kaya binuksan ni Lolo ang bintana at sinabuyan ng asin ang manananggal. Ang buong akala ko tatakas ito kapag matamaan siya pero mas lalo niya pang sinugod si Lolo at kinalmot ng ilang beses. Nasugatan si Lolo.
Kahit may mga dugo na ang katawan nito, ako pa rin ang gustong salakayin ng manananggal. Napasigaw naman ako nang malapit na siya sa akin. Layuan mo ang apo ko! Aswang ka! Walang iyak ka kapag nasaktan ng apo ko, mananagot ka talaga sa akin! Pinulot ko ang asin at sinaboy yun sa kanya. Ganon din ang ginawa ni Lolo, kaya harap at likod ang pag-atake namin. Panay rin ang hiyaw ng aswang sa sobrang hapde at halos mamatay ako sa kaba ng mga oras na yon. Hindi ko tinigilan ang manananggal sa pagsaboy ng asin hanggang hindi nito nakayanan at lumipad palayo. Ayos lang ba kayo, Lo? Halina po kayo. Kailangan natin gamutin yung sugat nyo, baka ma-infection yan eh. Ang pinagtataka ko lang, bakit napasok pa tayo ng aswang gayong nagsaboy na tayo ng asin at bawaw sa bintana at pinto? Kaya nga po eh. Kaya po yata siya nakapasok kasi yung asin at bawang sa lupa natin nila pag nakakalipad siya. Kaya hindi niya yung mapakan. Di bale, ang mahalaga hindi kanya nasaktan, apo. Makalipas ang ilang mga araw, pumunta ako sa ilog. Araw ng Lunes yun. Nagkataong nandoon ang magkapatid at nagkita kami ulit. Naikwento ko sa kanila ang pagsalakay ng manananggal sa bahay namin. Kawawa naman yung lolo mo. O anong ginabot niyo sa kanya? Ayun, hinugasan ko ng betadine yung sugat niya. Medyo humihilom na rin naman ang sugat niya. Bakit kaya ayaw kang tigilan ng manananggal? Kami nga dayo lang din dito pero ni isang beses. Hindi naman kami sinasalakay ng aswang. Baka po, nakursunodaan ng aswang na kainin si Ate Liwayway kaya binabalik-balikan niya. Tsaka wala siyang planong tigilan hanggat hindi niya nakukuha si ate. Sa tingin ko nga, yun ang dahilan Kaya magdoble ingat ka, Liwayway. Kaya nga yun yung ginagawa ko. Hindi na rin ako lumalabas ng bahay pag gabi na. Mabuti pa maligo na tayo. Sumisid ako sa tubig at lumangoy. Hindi ko inaasahang may nabangga akong babae sa ilalim ng tubig. Nakadilat ang mga mata nito. Natakot ako nang makita kong butas ang tiyan niya. Kaya agad akong umahon at sumigaw. Sandro! Cheryl! May patay dito! Papatay? Anong patay yung sinasabi mo? Ito, tinan mo, yung babaeng yan, patay na siya. Ngayon lang siya lumutang kasi nabangga ako siya sa ilalim Mga kasama! Tingnan nyo! May patay dito! Kagad naman tiningnan ng mga tao ang babae. Natakot kaming lahat. Maya-maya pa maraming isda ang lumitaw sa tubig. Imbis na maging malungkot ang mga tao, bigla silang napapasigaw at hinuhuli ang mga isda. Kaya siguro madalas may namamatay sa ilog na to. Kasi imbis na magtulungan at maging malungkot, mukhang tuwang-tuwa pa sila. Kaya nga nakakalungkot talagang isipin na ganyan yung mga tao dito. Siguro dala na rin ng kahirapan kaya sila nagkakaganyan. Intindihin na lang natin. Makikisali ako sa usapan, pero buntis yung babaeng namatay. Isa tingin ko kinuha yung bata riyan sa tiyan niya. Buntis? Di naman kumakain ang sirena ng tao Hindi natin alam. Baka gusto naman ng sirena yung buntis, kaya pinatay niya yung babae na yan. Ale, totoo ba talaga may sirenang nakatira dito sa tubig na to? Yun ang paniniwala nila. Ay ako, hanggat hindi ko naman nakikita yung sirena na yan, hindi naman ako maniniwala sa mga haka-haka na yan. Mga ilang taon lang din naman na nagkaganito yung ilog. Noon wala namang namamatay dito. Kahit naman anong araw pwedeng pumunta dito maski sino wala namang nagbabawal Ngayon, bawal na. Kung ganun, dapat nating malaman kung totoo nga talaga may sirena dito. Paano naman natin yung malalaman? Sa araw ng Martes at Biyernes, susubukan kong pumunta dito ng ganon. Makita ko nga kung may sirena. Paano kung patayin ka? Hindi yun mangyayari. Isang araw, dumalaw naman si Aling Dolores sa bahay. Kinausap niya kami ni Lolo tungkol sa manananggal. Ipinagtapat nito na isa siyang manghuhula at may nakita daw siya sa kanyang mga baraha na may inggit sa akin ang manananggal. Malaki ang inggit ng manananggal na iyon, kaya kayo sinasalakay. Hindi lang iyon, ay isa ka rin sa gusto niyang sumunod sa
mga bibiktimain niya, iha. Alam ko talagang hindi ka titigilan hanggat hindi ka napapatay. Alam ko na yon. Marami na rin ang dumayo sa atin at hindi sila tinigilan ng aswang hanggat hindi nila ito nakakain. Kaya ang kailangan mong gawin ay bantay ang maigi si Liwayway. Abay, wag mo rin yang ipagkatiwala sa mga taong hindi mo naman gaanong kakilala. Sigurado ako na kursunadahan nila ang apo ko na patayin at kainin. Nako, pero hanggat nandito ako, hindi ko hayaan na mangyari yon. Gusto ko na talagang umuwi sa amin eh. Kaso hindi naman kita pwedeng iwan dito, Lolo. Salamat sa pag-aalala mo sa akin, apo. Pangako ko sa'yo, walang sino man ang makakapanakit sa'yo hanggat ako nabubuhay pa. Kaya ko lang naman ito sinasabi dahil ayokong matulad ka. Riyan, sa ibang natagpuan na lang na bangkay na. Mas lalong tumayo ang balahibo ko sa takot. Dumating naman sina Cherry at Sandro sa bahay. May dala pa silang pagkain para sa amin ni Lolo. Paalis na sana ang matanda ng pagkadating nila pero kagad itong pinigilan ni Sandro. Ale, pwede po bang huwag muna kayong umalis? Pasensya na nagmamadali ako eh. Saglit lang naman. Mga ilang minuto lang. Kahit saglit lang, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Sige. Sige, mabuti pa isasalin ko na lang tong dala ninyo. Sige po. Nakita ko naman na parang nag-alangan si Aling Dolores na sumama kay Sandro. Habang nag-uusap sila, baka sa mukha ng matanda ang takot sa mga sinasabi ni Sandro. Lumapit ako sa kanila kaya tumigil sila sa pag-uusap. Hayaan mo muna kami makapag-usap, Liwayway. Ano ba kasi pinag-uusapan nyo? Parang natatakot naman si Aling Dolores sa'yo eh. May tinatanong lang ako sa kanya. Ano nga yun? Ba't ayaw mo marinig ko? Iha, ayos lang ako. Saka nga pala, Sandro, naiintindihan ko naman yung sinasabi mo. Alam ko na rin kung anong sasabihin mo. Kaya siguro sige, aalis na ako. Sige, pero sana naman yung pinag-usapan natin, lagi niyong tatandaan. Tumango lang sa kanya ang matanda at umalis. Ngumiti sa akin si Sandro at sinabihan niya akong huwag mag-alala. Makalipas ang isang linggo, mas lalong lumala ang nangyaring patayan sa lugar ni na Lolo. Lahat ng mga bangkay sa ilog lang natatagpuan kaya kakaunti na rin ang pumupunta ron. Dumalaw naman sina Sandro at Sherry sa bahay ng araw ng linggo at niyaya akong maligo roon sa ilog. Sige na, sumama ka na sa amin. Akong bahala sa'yo. Ako natatakot na nga akong pumunta dun eh. Alam mo naman na marami nang namatay dun, di ba? Baka hindi natin alam, isa na sa atin yung sumunod. Paano kung habang nag-enjoy tayo sa paliligo, biglang lumitaw yung sirena? Hindi mangyayari yun. Hindi ka naman pababayaan ni Kuya eh. Handa siyang protektahan ka, ate, kahit anong mangyari. Kahit na, natatakot pa rin ako eh. Teka nga pala, Sandro. Bakit ba hindi ko pwedeng malaman kung ano yung napag-usapan niyo ni Aling Dolores? Sabihin mo na. Sige, pero huwag ka mabibigla ha. Sige, ano ba yun? Si Aling Dolores kasi, isang itim na mangkukulam. Kaya huwag magtitiwala sa kanya. Kapag ganon, ibig sabihin isang masamang tao yon. Ano? Totoo ba yan? Oo. Naramdaman ko yung kakaibang aura niya dun sa ilog nang magkita kami. Teka nga, sandali. Tama ba narinig ko? Isang itim na mangkukulam si Dolores. Nagulat naman kami nang biglang lumitaw si Lolo sa likuran. Nagkatinginan kami ni Sandro at mukhang nabigla ang binata nang malaman niya na narinig yun ng lolo ko. Ulitin mo ang sinabi mo, Sandro. Alam mo, kung isang haka-haka lang yan na narinig mo at sinabi lang din sa amin na ba masamang magbintang. Nagsasabi po ako ng totoo. Isa po talaga siyang itim na mangkukulam. Paano mo naman nalaman yun, Aber? Naramdaman ko lang po. At saka inamin niya na rin naman po sa akin yung totoo eh. Nanguhula lamang siya. Kaya wala tayong dapat na ikatakot sa kanya. Aba, mahalaga ay nakikita natin na hindi siya nananakit sa kanyang kapwa. Pero matagal ko nang napapansin na sa tuwing may namamatay sa ilog, mas naunang makaalam ang matandang yan.
Ewan ko lang kung anong sikreto niya. Isa lang ba talaga siyang manghula o may iba pa? Yun na nga pong gusto kong sabihin eh, huwag niyo po siyang pagkatiwalaan. Mukhang mabait naman po yung matanda eh. Kahit sino naman pwede maging mabait eh. Ang kailangan lang natin gawin, maging mautak tayo sa pagtitiwala sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi lahat ng mababait mapagkakatiwalaan. Kung sa bagay, tama ka naman. Pero mas maigi na lang siguro na iwasan ko na lang yung matanda. Ayon pa nga raw sa hula niya, naiinggit daw sa akin yung manananggal na aswang kaya niya ako inaatake. Kung totoo man yun, mas mabuti nang alam mo rin ang dahilan pero basta, maghinay-hinay lang tayo sa pagtitiwala sa kanya. Ilang araw din na hindi ko nakikita ang matanda. Hanggang isang araw, inutusan ako ni Lolo na maglabas sa sapa dun mismo sa tabi ng ilog. Nung una, ayoko talagang pumunta doon kasi nga araw ng Biyernes. Nabalitaan ko rin kasi na kahit ang mga tanod ay natatakot pumunta doon dahil sa sunod-sunod na mga krimeng nangyayari. Ayos lang naman sa akin kung ayaw mo maglaba. Pero ikaw kasi wala ka ng damit. Babae ka kaya hindi naman pwedeng hindi ka magbihis. Kung kahapon sana naglaba ka kagad, di sana kaya hindi ka na nangailangan ngayon na pumunta sa sapa. Lo, gusto niyo ba talaga ako mamatay doon? Paano kapag dumating yung manananggal doon tapos atakihin niya ako? O di kaya lumabas yung sirena tapos kakantahan niya ako para lumusong ako sa tubig? Hindi naman kita pinipilit kung ayaw mo. Kaso wala ka na nga masusuot. Mabuti pa siguro. Ilahain ko na lang sina Sandro at Sherry para may makasama ako. Ay, ikaw bahala. Kung ayaw mo naman maglaba, ayos lang naman sa akin. Kaso wala naman na nga ako maisuot tulad ng sabi niyo pag hindi ako naglaba. Sige na, punta ko na lang yung magkapatid para samahan ako. Tumango naman si Lolo kaya pumunta na ako sa bahay nila Sandro. Pumayag naman ang mga itong sumama sa akin. Mukha namang hindi sila natatakot. Nang marating namin ang sapa, tinulungan pa nila akong maglaba. Hanggang may narinig kaming boses ng babae na tila nagsasalita sa ilog. Naglakad kami papunta doon at nagtago nang sa ganon, walang makakita sa amin. Ano naman ang ginagawa ng mga yan dito? Delikado na nga kapag ganitong araw eh. Ewan ko, tanungin mo kaya. Pilosopo mo naman. Dapat siguro hindi na kita sinamahan dito eh. Uy, biro lang naman. Sa pagkakaalam ko, mayaman ang mag-asawang yan. Imposible naman na nangunguha sila ng perlas. Ano kaya yung laman ng bag nila? Ayun! Nakita ko yung laman ng bag nila, may perlas. Kung ganon, sinadya talaga nilang manguha ng ganitong araw para walang makakita. Kaya pala mas lalong dumadami yung mga namamatay dyan sa ilog na yun eh. Kasi halos lahat ng mga tao dito, gahaman. Akala ko mababait sila. Gusto yata nilang mas marami pang mamatay para marami silang makuha ang perlas eh. Nagulat kami nang makitang hindi pala sila nangunguha ng perlas, kundi sila mismo ang naglalagay niyon. Hanggang nag-usap silang dalawa, klaro naming narinig ang sikreto ng mag-asawa. Siguraduhin mo lang na hindi magdududa ang mga tao sa gagawin mo. Ilagay mo sa pinakamalalim na parte ng tubig ang perlas, saka yung iba naman sa bababaw na bahagi. Alam ko kung ano ginagawa ko, dun pa natin to ginagawa. Nakakatawa lang isipin na naniniwala silang galing sa sirena yan. Ay, mga baliw. Masarap talagang paglaruan ng mga tao dito sa baryo. Sinabi mo pa. Alam mo naman ang mga uto-uto mga yan. Mga utak putik. Makakita lang ng kayabanan, halos luluwa na kagad ang mga mata. Di na baling marami ang mamatay. Ang bahalaga ay mapapakinabangan. Mabuti na rin talaga at hindi nauubusan ng taong nagsusuplay sa atin ng perlas. At pataas pa rin ang pataas ang singil sa atin ng taong yun. Kaya kailangan ng bawat perang pakakawalan natin para sa pagbili ng perlas na to ay doble-doble ang balik. Kaya nga madami na ang namamatay dito kasi binabawi ko talaga ang ginagastos natin. Dapat lang, kahit maubos pa ang pera natin ang mahalaga, busog tayo. Ay nako, tara na. Kailangan na natin makaalis baka may makakita pa sa atin. Kaya pala, walang makakakita sa atin dahil lahat sila takot na sa ilog na to. At sinumpa na nga nila eh. At saka lang naman sila pumupunta dito kapag may nababalitaan silang namatay para kumuha ng kayamanan nila at saka mga isda. Dali-daling umalis ang mag-asawa sa ilog. Totoo ngang walang sirena, kundi ang mag-asawa lang pala ang may dahilan ng mga pangyayari. Maraming naniniwala na may nilalang na nakatira sa ilog dahil sa plano nilang dalawa.
Sinasabi ko na nga ba eh. Wala talagang sirena dito. Tara na, umalis na tayo dito sa bahay na lang tayo mag-usap. Kailangan malaman to ni Lolo kasi malaki pa naman ang tiwala niya sa mag-asawang yun. Sige, tara na, Cherry. Ba't hindi natin kunin yung perlas na nilagay nila? Hindi pwede. Galing sa masama yun eh. Umuwi na tayo. Nagmadali kaming umuwi para ibalita kay Lolo ang nakita namin. Pero nakailang hakbang pa lang kaming palayo, nakasalubong naman namin ang matanda. Nagtago ako sa likuran ni Sandro at silang dalawa naman ang nag-usap. Napatunayan ko na po na tama ang sinasabi niyo sa akin. Mabuti naman. Noon ko pa sila sinusundan, kaya alam ko ang araw na pagpunta nila. Sila ang naglalagay ng perla sa ilog para maniwala ang mga tao may sirena ang nakatira riyan. Talaga? Pero kailan niyo po ito nalaman? Matagal ko na silang minamanmanan. Nung nakakita ko ng perlas dito, nagpanggap akong naniniwalang sirena ang nagbigay nun. Pero alam na alam kong sila ang gumawa nun. Pero paano niyo naman po ipapaliwanag sa akin ang tungkol sa paglitaw ng mga isda? Normal lang ang paglabas ng mga isda. Dahil ito'y biyaya ng Diyos sa mga tao at hindi dahil may sirenang nagbibigay. Ibig mo sabihin, alam mo din lahat ng to, Sandro? Nung una, sinabi lang din sa akin ni Aling Dolores ang mga bagay na to pero hindi ako naniniwala. Hanggang sa isang araw, nagmanman ako dito. Totoo nga, kitang-kita ko rin yung ginagawa nila. Pati mong sinabi sa amin kaagad. Dahil gusto ko na ikaw mismo ang makakita sa akto para maniwala ka. Ibig sabihin, hindi talaga totoong may sirena. At pumapatay. Oo, walang sirena sa ilog at hanggang ngayon pinag-iisipan ko pa kung bakit dyan madalas nakikita ang mga bangkay na walang laman loob. Nang mga sandaling yun, nagmadali akong makauwi para ikwento kay Lolo. Nagpaalam naman sa akin ng magkapatid na uuwi na dahil may aasikasuhin pa. Halos hindi makapaniwala si Lolo sa mga sinabi ko dahil mabait nga ang turing niya sa mag-asawa. Baka naman nagkakamali lang kayo. Bakit naman ilalagay ni Belen ang perlas nila sa ilog? Para sa ano? Ay naku Lolo, hindi ko rin po alam pero maniwala kayo, nakita nga mismo namin eh. Dinig na dinig namin ang usapan nila. Sa kanila talaga galing yung perlas. Kung ganon, sige, kukumprontahin ko sila. Oo, Teka, Lo, wag. Baka magalit sila sa akin pag ginawa nyo yun. Kung nagsasabi talaga kayo ng totoo, bakit ka matatakot? Ay ayoko lang naman po ng gulo. Sige. Kung yun ang gusto mo. Ibig sabihin ba lahat mga traitor ang mga taong yun? Ginawa nila katatawanan ng mga tao at uto-uto. Nang mga sandaling yon, dumating sa bahay ang mag-asawa. Ngumiti si Lolo sa kanila kaya yun din ang ginawa ko. May dala silang pagkain na nakabalot pa sa plastic. Inabot nila yon kay Lolo at nakita ko sa mukha niya ang pag-aalangan tanggapin yun. Mangbong, pinatiran ka pala namin ng pansit. Nagluto kasi ako kasi ika-6 na buwan na ngayon ng pinagbubuntis ang asawa ko. Palapit na rin siya mga anak. Salamat naman. Pero sana hindi na kayo nag-awala. Nakakaya naman na palagi na lang ako nalilibre ng pagkain eh. Ayos lang po yun. Ikaw pa ba malakas ka sa amin? Tsaka nga pala liwayway, may mga damit ako sa bahay na hindi ko na nasusuot. Mga magaganda pa yun, tsaka mamahalin. Pumili ka, baka may magustuhan ka. Punta ka lang sa bahay pag may panahon ka. Sigurado ako ubusin ni Liwayway yun, di ba Apo? Oo naman, ako itong mga damit ko kasi po puro ukay-ukay nga eh. Sige. O paano, halis na kami ha. Kumain lang kayo. At saka mamimigay pa kami dun sa ibang mga bahay ha. Salamat talaga. Kasi kahit hindi tayo magkapantay ng buhay, ay nagagawa nyo kaming pakisamahan. Nawa ay pagpalain pa kayo ng Diyos. Kaya nga po kami nagbibigay kasi pinagpala talaga kami. Ang ganda talaga ni Liwayway. Sana kapag naging babae ang anak ko ay kasing ganda mo rin. Mukhang napaglilihian kasi kita. Nakakaya naman po pero salamat po. Sigurado ko na maganda rin ho yung anak niyo pag naging babae kasi maganda kayo eh. Tapos gwapo pa itong si Kuya RJ. Biniro mo pa talaga ako. Tsaka nga pala, hindi na ba kayo gumagala sa ilog? Baka naman marami ng perlas doon na binigay yung sirena kasi nga iilan na rin ang namatay. Hindi na mahalaga kung maraming perlas doon o wala. Ang gusto lang sana namin, hindi na masundan ng mga namamatay.
Kawawa naman ang mga kamag-anak ng mga namamatay. Kung sa bagay, tama naman ho kayo. Ate Belen, ilang buwan na pala yung pinagbubuntis niyo? Ang liit lang kasi ng tiyan niyo eh. 6 na buwan na to. Siguro kasi panganay ko, kaya maliit lang ang tiyan ko. Hindi na baling-baliit ang baby namin. Ang mahalaga healthy, di ba? Pero oo. kung siguro naman, kapag lumabas ang anak namin, hindi siya sakitin. At hindi rin maliit. Grabe kasi kumain itong si Belen ng mga gulay. Matapos kaming mag-usap, umalis na sila. Binuksan ko ang plastic na dala niya at naamoy ko ang bango ng pansit na yun. Bigla akong nagutom, pero pinigilan ako ni Lolo na huwag kainin yun. Itapon natin yan, Apo. Po, sayang naman ho. Tsaka, di ba masama magtapon ng grasya? Alam ko. Pero ikaw na mismo ang nagsabi sa akin na galing sa mga kasamaan ng pagkain na yan, lalo doon sa mag-asawa. Wala na akong tiwala. Makikisama na lang ako pero hindi na magtitiwala. Itapon mo na yan sa likod ng bahay. Sige ho. Kinaumagahan, pumasyal ako sa bahay ni Sandro. Nang mga oras na yun may ginagawa silang magkapatid. May nakatirik na kandila sa taas ng lamesa at may mga dahong nakalagay ron. Kumunot ang noo ko nang makitang may puti silang manok na kinatay at inilagay ang dugo nun sa tubig. Liwayway, pabigla-bigla naman yung dating mo. Pasensya na, nabutan mo pa kaming may ginagawa rito. Para saan ba yung ginagawa niyo? Tinitignan namin kung ano pa talagang nangyayari sa lugar na to. Napag-alaman ko na meron talaga ng bibiktima dito at nilalagay dun sa ilog ang bangkay. Malakas ang kutob ko ng mga aswang ang gumagawa nun. Ha? Di kung mga aswang nga yung gumagawa nun, bakit nila tinatapon sa ilog yung mga bangkay? Nang sa ganun, isipin ng mga tao na isang masamang sirena ang gumagawa sa mga tao na namamatay. Sadyang may pumapatay lang talaga sa lugar na to. At sigurado ako na aswang yun. Ate, wag mo munang sabihin yung mga nalaman mo ha. Hanapin namin ni Kuya yung aswang na yun tapos pagbabayarin namin siya sa ginawa niya. Merong tiktik at manananggal na nakatira sa lugar na to kaya sigurado ako na sila ang nambibiktima. Ginawa din namin ang lahat para mahuli sila pero sadyang mailap ang mga ito. Hindi nga namin alam kung sino ba talaga sila eh. Ay, ako Diyos ko. Napagkamalan pa ng mga tao na malupit ang kalikasan dahil sa mga aswang na yan. Ang mga sirena kapag nambibiktima sila, wala ka nang makikitang bangkay dahil uubusin nila yung pagkain nila. Yung mga bangkay naman na natatagpuan, wala nang laman loob. Yung iba nga, buntis pa. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Marami pa silang sinabi sa akin at dun din ipinagtapat ni Sandro na isa siyang manggagamot. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Kaya raw naramdaman niyang isang itim na manghuhula o mangkukulam ang matanda dahil isa rin ito sa maaaring makalaban niya. Tinanghali na akong nakaalis sa kanilang bahay. Pauwi na ako at nakasalubong ko naman ang matandang babae. Liwayway, alam ko na umiiwas ka sa akin dahil sa sinabi ni Sandro. Pero hindi ako masama. Hindi ako nananakit at nanghuhula lang naman ako. Kahit ano pa ho kayo, wala naman akong pakialam dun eh. Ang gusto ko lang lumayo kayo sa akin. Aso ang dahilan kung bakit may namamatay sa lugar na ito at isa ka sa gusto nilang patayin. Lahat ng yan, sinabi na rin sa akin ni Sandro. Alam ko ng aswang ang salarin sa nangyayaring krimen na to. May gusto pa ho ba kayong sabihin? Ang gusto ko ay mag-iingat ka dahil mamayang gabi nagbabalak silang patayin ka. Paano niyo nalaman yun? Sinabi ko na maghuhula ako. Teka, akin na yung palad mo at lang mapatunayan na hindi ako nagsisinungaling. Kapag mahawakan ko ang palad mo, malalaman ko ang magiging kapalaran mo. Hindi na ako kailangan. Salamat na lang ho sa pag-aalala niyo. Tinalikuran ko siya ng oras na yon at nagmamadali na akong makauwi. Nang makarating sa bahay, nadatnan ko na si Kuya RJ na naroon. Nag-uusap sila ni Lolo at nakita kong may gamot sa itaas ng lamesa. Iha, so kagaling. Nagdala nga pala ako ng gabot at vitamins para sa lolo mo. Naubos niyo ba yung pansit kanina? Opo. Kinain ho namin ni Lolo. Ang sarap niyo pala magluto. Ilang beses mo na ako binibigyan ng gamot at bitamina. Nahiya na ako sa'yo pare. Parang nakakadagdag pa ako sa mga suliranin mo.
Ipunin mo na lang ang pera mo. Saka ihanda mo sa pagpapanganak ng asawa mo. Mangbong naman, huwag kayo mahiya sa akin. Alam mo naman kasi na sa lugar na to, sa inyo na talaga ako malapit eh. Ewan ko nga kung bakit eh. Mabait kasi kayo at naaalala ko ang tatay ko sa iyo noon. Kung sana may pera na ako ng mga araw na yon, hindi siya namatay kagad sa sakit niya. Napansin ko nga na ang bait mo sa akin. Simula nang lumipat kayo ng asawa mo. Masaya din naman ako kasi madalas mo akong natutulungan sa lahat ng mga bagay pero makiusap, huwag mo namang sobrahan. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, naaawa ako sa iyo. Saka kapag wala ako noon, palagi mong tinutulungan ng asawa ko. Kaya malaki ang utang na loob ko sa iyo. Kapag may kailangan kayo, naku, huwag kayong mahiyang magsabi sa akin ha. Basta ikaw, tanda ako tumulong. Ay siya pala, Lo. Galing ako dun sa bahay ng magkapatid. Sabi nila sa akin na wala naman daw talagang sirenang nakatira sa ilog eh. May pumapatay lang daw talaga sa lugar na to at isa lang ang nasisiguro nilang gumawa nun. Mga aswang. Ay, kung may aswang, bakit sa ilog natatagpuan ang mga bangkay? Sinadya daw talaga yun ang sa ganun isipin ng mga taong may nakatirang sirena sa ilog. Sinasabi ko na nga ba eh, tama ako ng hinala ko. Aswang talaga ang pumapatay sa lugar na to at ginagamit nila ang ilog para magtago sa pagkatao nila. Alam mo, Liwayway, hindi ka dapat pumupunta doon ng mag-isa. Mamaya niyan may gawin pa sila sa'yo masama. Mabait po yung magkapatid na yun kaya komportable ako na wala silang planong gawan ako ng masama. Yan ang inaakala mo. Alam mo ba na pinag-uusapan na yung matandang babae dito at saka yung magkapatid na yan? Pinag-uusapan? Na ano raw ho? Ang balita, maglola raw talaga yung matanda na yan sa kanyang magkakapatid na yan. Nagtataka nga ako kung bakit nagpapanggap silang hindi magkakilala. Sabihin mo, ano kaya ang rason nilang tatlo? Hindi ko totoo yan. Hindi sila maglola kasi manggagamot si RJ at manghuhula ang matandang babae. Doon ako galing sa lugar na pinaggalingan nila. Nagtanong-tanong ako doon kung bakit sila lumipat dito sa atin. Ang sabi nila, may nagawa raw na kasalanan yung matanda doon sa kanila, kaya pinalayas, pati na rin ang mga apo niya. Malakas ang kutob ko na ang matandang babae na yun ay aswang na manananggal at ang binata naman ay tik-tik. Saan naman kung galing yung chismis na yan? Di saan pa ba? Doon sa lugar kung saan sila nakatira dati. Nagkatinginan kami ni Lolo. Nang makaalis sila Kuya RJ, naguluhan kaming dalawa kung sinong paniniwalaan namin. Parehong hindi namin sila kaano-ano kaya napag-usapan namin ni Lolo na wag na lang magtiwala. Mabuti pa po, huwag ka nang gano'ng magtiwala sa magkapatid na yon. O di kaya doon sa matandang babae. O sa kanila mag-asawa. Hindi natin alam kung sino talaga ang masama. Inugulo lang nila isipin natin eh. Pero Lo, kung talagang aswang si Sandro, bakit hindi siya nasunog nung hawakan niya yung asin sa sinaboy dun sa manananggal? Naalala niyo ho ba nung niligtas ako ni Sandro? Apo, hindi takot ang aswang sa asin at bawang kapag sila ay nag-anyong tao. Matatakot lang sila kapag nagpalit anyo na sila bilang aswang. Iniisip niyo rin ba na aswang si Sandro? Di ko alam. Ang gusto ko lang ay kaligtasan natin. Simula ngayon, sino man ang makakasama mo, makakausap, siguraduhin mong may dala kang asin. Para kapag naging aswang, hindi ka na mapatay kapag may dala kang pangontra. Opo, Lo. Kinaumagahan nagwalis ako sa sahig namin. Napansin kong may singsing sa sahig. Pinulot ko at tiningnan. Naalala kong nakita kong suot yon ni Kuya RJ kaya alam kong siya ang may-ari nun. Ano tinitignan mo, Apo? Lo, may nakita ko kasi ako dito eh. Hindi ho ba kay Kuya RJ to? Nakita ko sa kanya to kahapon nung pumunta siya dito eh. Oo, sa kanya nga yan. Sa motor nakita. Dito ho, sa sahig. Mukhang mahal to, Lo ah. Tignan nyo, ang laki ng bato tapos kulay itim yung singsing niya. Tapos silver pa. Magkano kayang bili niya dito? Huwag mong sabihin na pinag-iinteresan mo yan. Oh, grabe naman. Ibalik mo yan sa kanya. Kahit kulang tayo sa lahat ng bagay, huwag tayo mag-aangkin ng hindi sa atin. Hindi ko naman ho pinag-iinteresan. Grabe naman kayo, Lo. Halatang mahal lang kasi, tsaka ang ganda. Pag nakahanap na ako ng trabaho, bibili ako nito. Ikaw na lang ang magsauli nun sa kanya. Sige ho, mamayang hapon ko po isasauli. Dahil pa ako gagawin eh. Ngayon mo na isauli.
Baka nauulol na yun sa kakahanap. Ay, sige na nga ho. Umalis ako ng bahay, bitbit ang singsing ni Kuya RJ. Nasa lubong ko si Sandro ng oras na yun at balak daw niya talaga akong puntahan. Mabuti naman nadabutan pa kita. Ano, may pupuntahan ka ba? Wala naman. Doon lang ako sa bahay ni Kuya RJ. Ano kailangan mo? May gusto lang sana ako ipagtapat sa'yo. Sige, hintayin mo na lang ako sa bahay kasi kailangan ko pang iatid yung singsing ni Kuya RJ. Baka mamaya kung saan-saan niya na hinahanap yun. Mukhang mamahalin pa naman. Sandali, patingin nga ako niyan. Hindi ordinaryong singsing to Talaga mo si RJ ang may-ari nito? Kakaiba to, mamahalin to liwayway. Kaya nga ibabalik ko na nga sa kanya. Hindi, sa akin na muna to. Ha? Hindi naman sa'yo yan Kahit na, basta sa akin na lang muna to. Sa oras na malaman kung sinabi mo sa RJ na yun na nasa akin ang singsing, lagot ka talaga sa akin. Ha? Ano? Akin na nga muna yan? Ano ba nasasabi mo? Ba't ba inaangkin niya? Hindi naman sa'yo yan. Akin na nga. Huwag mo akong gagalitin dahil baka mamaya kainin kita. Akin na tong singsing na to at puputulan ko kayo ng lolo mo ng dila kapag may pinagsabihan kayo tungkol dito. Napatulala ako sa ginawa niya. Dinuro niya pa talaga yung pagmumukha ko habang binabantaan ako. Nagmamadali siyang umalis. Hindi ko mapigilan na hindi mapaluha. Doon na talaga ako nakasiguro na may masamang ugali si Sandro. Oh, ano nangyari? Bakit ang mumutla yung mga mata mo? Pinagalitan ka ba ni RJ? Hindi ho. Si Sandro kasi nasa lubong ko Pinakita ko yung singsing tapos basta niya na lang kinuha. Oy, bakit mo binigay? Inigalit sa akin tsaka pinagbantaan ako, Loy. Natakot ako nung sabihin niya na puputulan niya tayo ng dila pag sinabi natin sa iba yung tungkol sa singsing. Ano kaya ang dahilan kung bakit pinag-iinteresan niya ang singsing na yon? Di bale, kapag nagtanong si RJ, sasabihin na lang natin na wala tayong alam, ha? Nasa gayon hindi tayo mapahamak. Oo. Dumating naman maya-maya si Kuya RJ sa bahay para magtanong tungkol sa singsing niya. Gumawa na lang si Lolo ng dahilan para hindi ito magduda na nasa amin ngayon at kinuha ni Sandro. Hindi namin nakita dito yung singsing baka naman hindi dito nahulog sa bahay. At saka nagwalis si Liwayway, wala naman nakita. Ganun po ba? Akakala ko kasi dito nahulog Sobrang halaga pa naman ang singsing na yun sa akin kasi yun ang singsing na ginamit namin nung kinasal kami ng asawa ko. Pasensya na RJ. Wala ka talagang makikita dito. Huwag kang mag-alala kung sakaling makita namin dito ni Liwayway. Ibibigay ko na yun sa'yo, ipapahatid ko ha. Sige po, salamat. Sana po mahanap niyo yung singsing kasi simbolo pala yun ng pagmamahalan niyo ni Ate Belen. Sana nga talaga Nang umagang yon, dumating sina Cherry at Sandro sa bahay. Galit din siyang hinarap ni Lolo dahil nga nalaman nito ang pagbabantang ginawa niya. Tinaboy sila ni Lolo paalis ng bahay pero nang sinabi nitong ibabalik na niya ang singsing, tsaka lang namin siya kinausap. Ano naman ang nakapagpabago ng isip mo at ibabalik mo na ang singsing? Nakapag-isip ka na siguro na matino, ano? Kaya ko lang naman nagawa yun dahil nakita ko ang itim na bato sa singsing mismo. Napacheck mo na siguro kung magkano yan, no? At kaya hindi ka na nagkaroon ng interes nang malaman nung nga babalang hikitain mo dyan. Hindi ganun ang dahilan ko. Hindi ko rin ito pinag-iinteresan para mabenta ko. Hayaan niyo muna ako magpaliwanag bago niyo ako husgahan. Ate, nabanggit pala sa akin ni Kuya na galit ka raw Kaya lang naman niya ginawa yun para hindi mo banggitin kay Kuya RJ na kinuha niya yung singsing. Ay nako, talaga nagalit ako, no? Alam mo bang sinabihan niya pa kung puputulan daw niya ng dila kaming dalawa ni Lolo? Sinadya ko talagang takutin ka para manahimik ka. Ganito, ang bato sa singsing, ito ay mutya ng pagkaaswang. Ang mutya na to ay may kakayahan na pumasok sa bibig ng tao kapag nagkataon at pwede kang maging aswang. Ano? Ibig sabihin mo siya ng pagkaaswang? Oo, sa tingin ko talagang sinadya na ihulog ang singsing na to nang sa ganun makapangyanggaw siya. Mabuti na lang din at nakita ko rin kaagad na akmang ibabalik ni Liwayway ito sa kanya. Dahil kung hindi baka itong apo niyo na yung aswang ngayon. Sadali, posible naman yung sinasabi mo. Binalikan niya pa rito yung singsing na yan Hinahanap niya kasi simbolo daw yun ng pagmamahala nila ni Belen. Hindi po totoo yun. Nagkukunwari lang siya. Malakas ang kutob ko na isa siyang aswang.
Sinadya niya atang balikan ito nang sa gayon ay malaman niya kung napulot niyo na ba ito at kung aswang na ba talaga kayo. Maniwala po kayo kay kuya. Nagsasabi po siya ng totoo. Gusto niya lang din po kayong protektahan laban sa mga aswang kaya niya yung ginagawa eh. Hindi natin siya pwedeng husgahan, Nineng. Naaswang hanggat hindi natin nakikita sa akto. Alam ko at kailangan natin gumawa ng paraan para malaman ng totoo. Ibalik mo to sa kanya, Liwayway. Sa pagkalipas ng 2 araw, gabi mo ito ibabalik nang sa gayon ay malaman natin kung ano ba talagang binabalak niya sa'yo. Ano? Ako na naman ang gagamitin mo para makatuklas ng katotohanan? Oo, basta magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita pababayaan ng gabing yon. Nag-isip kami ng plano kung paano matutuklasan na aswang ang lalaking yun. Hanggang sumapit nga ang gabi at buong tapang akong pumunta sa bahay ng mag-asawa. Pinagbuksan naman ako ni Kuya RJ at pinilit pang papasukin. Mag-isa ka ng Liwayway? Alika na, pumasok ka muna. Naku, nakakaya naman ho. Ayoko na pong abalahin kayo sa pagkapahinga, lalo na po si Ate Belen. Kaya lang naman po ako nandito para ihatid yung singsing. Nasiksik pala siya dun sa ilalim mo ng upuan eh. Ganun ba? Ay, salamat. Ang akala ko talaga na wala na yan. Magkape ka muna bilang pagpapasalamat ko sa'yo. Alam mo, ang bait mo talagang bata ka. Kakaiba ka sa lahat, Liwayway. Naisipan mong isauli ang singsing ko. Kaya bibigyan kita ng biyaya. Ay, naku, okay na ho, wag na ho. Dapat lang naman ho talaga na isoli ko yun kasi hindi naman po amin yan eh. Sige na, huwag mo nang tanggihan ng alok ko na magkape dito sa loob ng bahay ko. Bira lang ako magpapasok ng mga tao dito. At ang swerte mo kasi makikita mo ang gamit namin dito mga antigo. Sige po, pero saglit lang ako kasi naghihintay yung si Lolo eh. Oo naman. Pagkapasok sa bahay, kaagad niyang sinara ang pinto. Totoo ngang maraming sinaunang gamit ang nakadisplay doon. Meron pang gintong antigo. Lumabas naman si Ate Belen sa kusina habang naghahaplas ng kung ano sa kanyang katawan. Belen, may bisita tayo. Hinatid niya sa akin ang singsing ko na nawawala. Aba, mabuti kung ganon. Sabi ko naman sa'yo kakaiba yang si Liwayway at napakabait pa. Kaya nga gusto ko nang kuning ninang yan ang magiging anak natin. Nako, pwede. Papunta lang ako sa kusina nang mapagtimplahan kita ng kape ha. Isa pa, gusto ko din dito ko na lang kumain kaya maghahanda lang ako. Sige ho. Maupo ka muna, Iha. Magkwentuhan tayo. Babalik din naman kaagad si RJ. Sige ho, ayos lang naman po sa akin na mag-intay kaso inaalala ko baka mag-alala si Lolo pag hindi ako nakabalik eh. Ay, mahal na mahal ka talaga ng lolo mo, ano. Ba't ka nga pala napabakasyon? Kasi gusto ko makita yung mahiwagang ilog sa baryo nyo eh. Kaso nga lang ayun hindi ko naman na-enjoy. Huwag ka mag-alala. Bukas sa ilog ka na matatagpuan. Ha? Ano ho? Tumawa ng malakas si Ate Belen at pansin ko na parang nag-iiba ang kilos niya. Naglakad dito papunta sa pinto ng kwarto pero nakikita ko pa rin. Napatayo ako sa inuupuan ko nang makitang biglang naputol ang kanyang katawan at nagkaroon ng pakpak ang kalahati. Siya pala ang manananggal na ilang beses nang gustong pumatay sa akin. Ang pinagtataka ko lang ay paano siya naging manananggal, buntis siya. Mabuti na rin at ikaw na mismo ang naghatid ng buhay mo dito sa amin. Matagal ko nang inaasam na makahit kang babae ka pero hindi ko magawa. Dahil sa manggagamot na binatang yon. Kayo yung manananggal sa baryo? Walang yaka? Ilang beses mo na ako sinubukang patayin at inatake mo pa kami sa bahay? Ikaw ang walang hiya. Akalain mo nga naman dati akong pinupuri ng mga taga rito pero dumating ka lang. Ikaw na lagi ang napag-uusapan. Alam mo ba ang lahat ng babae magaganda rito ay pinapatay ko? Handa na ang lutuan natin para sa katawan ng babaeng yan. Dito, walang makakakita kung paano natin siya papatayin. Hindi natin itatapon ang katawan niya dahil kakailanganin natin ang karne niya para pangkonsumo ng ilang araw. Sige, kung sa tingin mo yan ang makabubuti, susunod ako. Hindi ba mas maganda na malaman muna ni Liwayway ang mga pangyayari bago natin siya patayin? Kami ang pumapatay sa lugar na ito at tinatapon dun sa ilog ng sa gayon ay walang mag-isip na may aswang nga rito. Pero dahil sa binatang nagligtas sa'yo sa asawa kong manananggal, may nakaalab na ng lahat kaya nasira ang plano namin. 5 taon na namin ginagawa ang bagay na to. Pero nabuko mo pa na may aswang sa lugar na to. Kaya kapag napatay ka namin, wala nang makakapagsabi ng totoo na may aswang rito.
Ang ibig nyo rin sabihin, hindi ka pala buntis? Hindi. Inuuto lang namin kayo nang sa ganun matuloy ang pagkain namin sa mga tao. At isa rin sana sa napupusuan namin yung gawin na yung lolo mo. Pero nung gagawin na namin ang plano, tsaka pa dumating. Isa kang malaking dahilan kung bakit nasira ang plano namin ng asawa ko. Kaya ako dumating nang sa ganon hindi magtagumpay ang plano nyo. Talagang hindi nagwawagi ang masasama, no? Mga demonyo kayo! Oo, demonyo talaga kami. Nagpalitan nyo si Kuya RJ bilang aswang na tiktik. Kaya alam ko yun kasi humahaba ang dila nito at pinakilala rin niya ang sarili kung anong klaseng aswang siya. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang holy water sa bulsa kong nakalagay sa lalagyan na maliit. Bigla ko silang sinabuyan at nang matamaan ay tumakbo ko palabas. Sandro! Cherry! Lola, tulungan niyo ako! Apo, nandito kami. Nakumpirma mo na ba ang mga aswang sila? Totoo ang aswang ang dalawang yun. Isang tiktik at manananggal. Mga walang iya talaga. Ayan sila! Nakita kong humahabol sa akin ang mag-asawa. Pero ang mas nakakagulat, dumating naman ang matandang babae. Doon siya pumunta sa kinaroroonan ng mag-asawa. Makikisali ka rin matanda ka? Di ba pinagbanta na kita? Oo, pinagbantaan mo ko. Natakot ako dahil mag-isa lang ako at sinisikreto pa nila ang pagkaaswang nila. Pero ngayon 3 na kami. Kaya ano pang laban mo? Aswang ka rin, Dolores? Oo, kagaya ng mag-asawang yan. Isa din siyang aswang. Ordinaryong aswang lang kaya mabilis natin siyang mapapatay. Ang sabi mo sa amin, isa siyang itim na mangkukulam. Ba't hindi mo binanggit na aswang siya? Kasi hindi na mahalaga na malaman nyo yon. Nangako naman siya sa akin na hindi niya kayo sasaktan eh. Kaya wala nang dahilan para sabihin ko sa inyo at totoo niyang pagkatao. Ako ang tipo ng tao na hindi pumapatay ng aswang kung hindi naman sila nananakit. Tignan natin kung saan aabutin ang pagiging binatang manggagabot mo. Hindi lang mag-isa si kuya, no? Nandito pa ako. Ano namang laban mo sa amin, isang bulinggit? Bakit? Isa akong batang albularya. Kaya umanda kayo sa amin ng kapatid ko. Lumipad ang manananggal para atakihin si Cherry. Nagulat ako nang biglang ginamit ni Cherry ang kahoy na dala nila para labanan ng manananggal. Ang tiktik naman ay si Sandro ang kinalaban. At kami naman ni Lolo naghanda kung sakaling sasalakay si Aling Dolores. Apo, dito ka lang sa likuran ko ng sagunay maprotektahan kita laban sa aswang na matandang yan. Lo, mas mabilis po akong kumilos kaysa sa inyo. Kaya hindi ako magtatago sa likuran nyo at lalabanan natin sila ng sabay. Sa tingin niyo ba may laban kayo sa akin? Mayroon kami pananalig sa Diyos. Kaya alam namin nakakampi namin siya. Hindi niya kami pababayaan na mapatay mo. Anak ka nang, wag mong banggitin ang salitang yan sa harapan ko. O bakit? Nasusunog ka ba kapag naririnig mo ang salitang Diyos? Hindi ka matanda ka! Naging aswang ito at nagkaroon ng pakpak at matutulis na kuko. Sumugod dito sa amin at naghanda kami ni Lolong sabuyan siya ng holy water at asin. Hindi niya nagawang lumapit dahil kagaya nga ng sabi ni Sandro, isa siyang ordinaryong aswang. Panay rin ang ilag nito at ginagamit niya ang kanyang pakpak para protektahan ang katawan niya. Ayusin mo ang pagsaboy. Asintayin mo ang mukha niya. Opo, maghiwalay tayo, Lo. Ikaw umatake dito sa harap, ako nasa likuran. Sige. Tumakbo ko papunta sa likuran ng aswang at doon inatake siya. Bigla itong lumipad papunta sa akin at hinampas ako ng pakpak niya. Ramdam ko ang sakit no na para akong hinampas ng matigas na bagay. Muli pa ay aatake siya pero kinaya ko yung sakit tsaka sinabuyan siya ng holy water. Napaungol ito at mas lalo pang nagwala nang sabuyan din siya ni Lolo ng asin. Pinahaba niya ang kanyang dila papunta sa akin. Papatayin kita dahil sinaktan mo ang apo ko. Hiwayway! Mag-iingat ka sa dila ng tiktik! Puputulin ko yung makasalanang dila mo! Hayop ka! Balak mo pa talaga gamitan ng dila mo sa apo ko para lang mapatay mo siya! Lo, bakit po kayo may patalim? Kahit may edad na kayo, mabilis niyo pa rin naputol yung dila ng aswang na yun. Dinala ko to kanina para may magamit akong panaksak sa aswang. Diyan ka lang, apo. Dito ka lang sa likod para hindi ka nalang masaktan. Oh. Nagwala ang tiktik nang maputol ang dila niya, kaya yung manananggal kay Sandro umatake naman ito. Pinagtulungan nila ang magkapatid hanggang nakita kong pumosisyon si Lolo para magkarate.
Gamit ang punyal, inabangan niya ang pag-atake ng matandang aswang sa amin. Harapin mo kamatayan mo sa mga kamay ko, matanda ka! Ikaw matanda ka na rin naman! Lolo, huwag na lang po kayo lumaban. Wala na kayong pag-asang manalo sa kanya eh. Makinig ka sa sinasabi ng apo mo dahil tama siya. Wala kang laban sa akin kahit magtawag ka pa ng Diyos mo! Maaasahan ko ang Diyos, nakakampi ko siya! Kahit mapatay mo man ako, ang mahalaga sinubukan kong labanan at protektahan ang apo ko sa isang traitor na kagaya mo! Hinanda ng matandang aswang ang kuko niya habang sumasalakay kay Lolo. Kahit masakit ang parte ng katawan ko, hinampas niya ang kanyang pakpak at pinilit ko pa ring lumaban para makatulong kay Lolo. Nang malapit na ito kay Lolo, agad ko siyang sinabuyan ng natitira kong holy water at napasigaw ito. Saktong sinaksak naman siya ni Lolo sa dibdib. Ang buong akala mo talaga, makakaya mo kong aswang ka! Hoy! Black belter ako sa karate ng kabataan ko! Lasaksakin niyo na! Baka mabuhay pa yan, ikaw pa yung mapatay niyan. Hindi ko hayaang mangyari yun na po! May iwan ko na ho kayo. Papasok na ako sa loob para lagyan ng asin yung kalahating katawan ng manananggal. May asin pa ba kayo dyan? Oh, marami pa. Ito sa'yo na to kalahati at tutulog na ako sa magkapatid na talunin ng aswang na yan. Oo. Kinuha ko yung asin kay Lolo at pumasok sa loob ng bahay ng mag-asawa. Nang makita ko ang kalahating katawan ng manananggal, binuhusan ko ng asin yon at lumabas ako agad. Nakikita ko na pinagtutulungan na nilang tatlo ang mag-asawang aswang hanggang lumipad ito papunta sa akin. Tumakbo ako dahil wala na akong pangontra, pero nahabol pa rin ako nito at nilipad sa ere. Ngayon ipakita mo ang pagkabayani mo para maligtas mo ang babaeng ito sa kamay ko! Alam mo na walang kalaban-laban sa'yo si Liwayway kaya ilalapag mo siya at tayo ang magtutuos. Belen! Huwag mo sasaktan ang apo ko! At anong magagawa mong matanda ka kung papatayin ko siya sa harapan mo? Parawan niyo na ako, Ate Belen. Ilapag niyo na ako sa baba, nahihilo na ho ako. Bakit ako maaawa sa iyo? Gagamitin kita para makatakas ako. Nakita akong sinalakay ng aswang na tiktik si Sandro, kaya naglaban sila. Pinilit ko makawala sa manananggal pero malakas ito. Dagdag pa na madulas ang balat niya. Hinampas ni Sandro ng buntot pagi ang tiktik at natamaan ito sa likuran. Nagwawala ang tiktik dahil nagkaroon ito ng sugat. Sunod na sumalakay si Cherry at mayroon itong mahabang patalim na ginamit para maputol ang ulo ng tiktik. Hayop kayo! Pinatay niyo ang asawa ko! Pakawalan mo ang apo ko! Hindi lang siya ang mamamatay kundi susunod ka rin sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kahit sa kabilang buhay, magsasama pa rin kayo sa impyerno! Kung gano'n isa sa inyo, dadalhin ko sa impyerno! Buong lakas ng sinabuyan ni Lolo ng asin ang aswang na manananggal. Kaya natamaan yon kahit nasa ere kami. Maski na ako natamaan din. Nabitawan ako nung aswang at sinaloko ni Lolo. Diyos ko, mababalian ata ako ng boto. Maraming salamat po sa pagliligtas, Lolo. Hindi kayo magiging masaya. Isa sa inyo ang isasabay ko sa impyerno! Mabilis na lumipad ang manananggal patungo sa kinaroroonan ni Lolo. Tinambangan naman siya ni Sandro at pinalo ng buntot pagi. Natamaan ang pakpak niya at napunit yon. Sinigundahan naman ulit ni Sandro ng isa pang atake hanggang sa ulo na nito ang natamaan. Katapusan mo ng manananggal ka! Paulit-ulit siyang hinampas ni Sandro ng buntot pagi hanggang mamatay. Ang kanilang mga katawan ay sinilaban namin bago umalis sa bahay. Kinaumagahan naging bali-balita ang pagkawala ng mag-asawa sa lugar. Doon din sinabi ni Lolo na pinatay na ang mga ito dahil mga aswang sila. Marami din naman ang naniwala sa amin. Nang araw na yon, narinig namin na madami raw ang lumabas na isda sa ilog kaya pumunta kami ron. Marami din ang nandun para manghuli. Ang isdang ito ay biyaya talaga ng Diyos. Simula ngayon, wala nang dapat katakutan ng mga tao sa baryong to. May iwaga ang ilog na to. Meron talaga itong kayamanan na pinagkaloob ng Diyos sa mga taga-baryo. Kaya nga alam mo masaya lahat ng malaman na napatayan natin ang aswang. Pero hindi pa rin sila handang pumunta rito sa ilog araw-araw kasi nga, nakasanayan na nila ang araw ng Martes at Biyernes may sirena nga daw na lumalabas. Hindi naman yun magtatagal eh. Ang ilog na to ang aahon sa mga tao sa kahirapan. Malaki ang matutulong nito sa mga taga-baryo kaya dapat nila tong alagaan.
Tsaka nga pala, mabalik na ako sa Maynila. Naghihintay na kasi sina mama at papa sa akin dun eh. Baka rin isama ko na si Lolo. Aalis ka? Paano naman tayo? Anong tayo? Sayang, balak pa naman sana kitang ligawan pero aalis ka na rin. Siguro nga pinagtagpo pero hindi tinadhana. Apo, halika na at umuwi na tayo. Kailangan pa nating ibenta ang isda na to para may pamasahe tayo pa uwi ng Maynila. Sige ho. Sandro, mauna na ako ha. Masaya ako nakilala kita. Bakas ang lungkot sa mukha ni Sandro pero pilit itong ngumiti sa akin. Nagpaalam din ako kay Cherry dahil alam kong yun na ang huling araw ng pagkikita namin. Bukas kasi, babalik na ako ng Maynila. Hanggang isang gabi, napansin ni Lolong malungkot ako kaya lumapit siya sa akin at kinausap ako. Kung wala kang balak na bumalik ng Maynila, pwede naman tayo manatili rito. Paano naman nung sina mama at papa? Di sabihin na natin na ayaw mo munang umuwi. Nagustuhan mo rito. At saka, sila na lang ang pahuwiin natin dito. Papayag ko kaya yun? Subukan natin. Kinausap nga ni Lolo ang mama at papa ko na umuwi na lang sa baryo at napapayag niya ito. Naging masaya sina Cherry at Sandro nang malaman na hindi ako aalis. Matapos noon, ilang araw, nanligaw nga si Sandro sa akin. Gusto ko rin naman siya kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at sinagot ko na. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y nakapagbigay ako ng kaunting inspirasyon at saya sa mga tagapakinig ninyo. Maraming salamat po at more power sa inyong channel. Isa na rin sa gusto kong